Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Waning. Taong 1980, Isla ng Siquijor. Sa isang bukiri ng Siquijor, nakatira si Waning at ang pamilya nito. 15 taong gulang pa lamang siya ng mga panahong yun. Pangalawa si Waning sa 6 na magkakapatid. At ang tanging hanap buhay ng mga magulang ay pagsasaka at pag-uuling. May ulingan at sakahan ng ama ni Waning na may kalayuan sa tahanan. Parte ito ng lupang pagmamay-ari ng lola. Kahit na mahirap lamang sila, nakakapag-aral pa din sila ng 2 pang kapatid na sina Virgil at Gina. Yung 3 naman nilang nakababatang kapatid, mga musmus pa lamang. Tinutulungan nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbebenta ng kakanin. Nagawa sa kamoteng kahoy na tinatawag na putong balanghoy. Malayo ang eskwelahan nila Waning sa kanilang tahanan. Mahaba-habang lakaran papunta at pabalik. Ilang sakahan, niyogan at kahoyan pa ang madadaanan nila bago makarating sa paaralan. Pero dahil nakaugalian na nila ang ganoong lakarin sa araw-araw, nasanay na lamang ang mga ito. Minsan bandang 6:00 na ng gabi sila nakakarating sa tahanan mula sa paaralan. Dahil sa kanilang paglalakad pauwi ay nangunguha pa sila ng mga panggatong. Isang araw, habang pauwi, may nakasalubong sila na isang matandang lalaki. Hindi nila ito kakilala ngunit binati pa rin nila ito. Magandang hapon po, Manong. Wika ni Waning sa matanda, kasabay ng pagngiti. Dali-dali naman tumugon ang matandang lalaki. Magandang hapon din sa inyo mga bata. Saan ba ang punta ninyo? Tanong ng matanda. Pauwi na ho kami, Manong. Galing pa kasi kami sa paaralan eh. Tugon ni Gina. Ganun ba? Nako, magmadali na kayong umuwi dahil magtatakip silim na at walang buwan ngayon. Baka magpapakita ang bolang apoy ngayong gabi, kaya bilisan nyo nang umuwi. Babala ng matanda. Natakot ang isa pa nilang kapatid na si Virgil. Pagkarinig ng mga salitang yon sa matanda kaya nag-aya na itong umuwi. Hala, umuwi na tayo, ate. Ayokong makakita ng bolang apoy eh. Wika ni Virgil. Natawa naman si Waning sa reaksyon ng kapatid. Kaya minabuti na lamang niya na magpaalam na sa matanda. Dahil baka sa mukha ni Virgil ang takot at kaba. Sige, Manong. Salamat po sa paalala. Uuwi na po kami ha. Mukhang natakot po itong kapatid namin eh. Sige po, mag-ingat po kayo, Manong ha. Wika ni Waning. Kayo ang mag-iingat mga bata. Mapaglaro ang apoy na sinasabi ko. Kaya pag walang buwan, wag na wag kayong magpapagabing dumaan sa may dalakit na merong malaking bato. Huling wika ng matanda. Tumalikod na ito matapos sabihin yon. Medyo nagalit si Gina sa sinabi ng matanda dahil mas lalong natakot si Virgil sa mga huling sinabi nito. Ano ka ba, Manong? Tinatakot mo naman yung kapatid ko eh. Sigaw ni Gina. Pero hindi na lumingon sa kanila ang matanda at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Ano na nga, ate? Huwag ka nang sumigaw pa dyan. Baka matuntun tayo ng bolang apoy eh. Biro ni Waning. Sabay tingin kay Virgil na nooy mangyak-ngiyak na
Isa ka pa. Lalo mo lang tinatakot si Virgil niyan eh. Wika ni Gina sabay bato kay Waning. Tawa lang naman ng tawa itong si Waning. Dahil alam niya sa sarili na hindi totoo ang mga sinasabi ng matanda. Araw-araw silang napapadaan sa puno ng dalakit na sinasabi nito. Ngunit ni minsan, wala naman siyang napapansin na kakaiba sa lugar. Minsan na silang napadaan doon ng ama. Nung gabi na pumunta sila sa bahay ng tiyahin. Wala naman talaga siyang nasaksihan na kakaiba sa lugar na yon. Kaya imposible ang sinasabi ng matanda. Nung nagpatuloy na sila sa paglalakad, naisipan niyang lingunin ng matanda. Paglingon niya ay malayo na ang kinaroroonan nito. Nakita niyang nakatitig ito sa kanila. Medyo nahihiwagaan siya sa matanda dahil ito pa lamang ang unang beses na nakita niya ito sa lugar. May katangkaran din ng matanda. Mukhang mestizo ang itsura pero ang mga suot nitong damit. Luma at butas-butas pa ang ibang parte. Natanong niya sa sarili kung paano nalaman na matandang yon na doon sila dadaan sa puno ng dalakit na may bato. Ibinaglit na lamang niya ito sa isipan dahil wala namang ibang makakapagbigay ng sagot at nagpatuloy na lamang sa paglalakad habang namumulot ng mga panggatong. Pagdaan nila sa puno ng dalakit na may malaking bato, biglang napakapit ang kapatid niyang si Virgil sa kanilang ate Gina. Huwag kang matakot, Virgil. Hindi totoo yung mga narinig mo kanina. At isa pa, wala namang nabanggit ang ating ama tungkol doon. Kaya isang tabi mo na yung takot sa isipan mo. Wika ni Gina. Kumalma naman si Virgil dahil sa mga sinabi ng ate. Habang si Waning naman, patawa-tawa lamang at biglang nag-iba ang pakiramdam. Nakaramdam ito ng biglaang paglamig ng hangin at ramdam niya ang pagtayuan ng mga balahibo sa batok. Tara na, magbadali na tayong umuwi. Ilang minuto na lang at mag-aalas 6 na. Baka mapagalitan pa tayo nila nanay. Malapit na tayo oh. Kung saan malapit na tayo sa bahay. Saka pa kayo nagkwentuhan dyan. Tara na nga. Wika ni Ate Gina. Ramdam na ramdam niya talaga na may nakatingin sa kanila at nagsisimula na itong matakot. Hindi na lang niya sinabi ang mga naramdaman. Baka mas lalo lang matakot ang kapatid kaya minabuti niya na lamang na tumahimik. Pagkarating sa tahanan, tumulong na sila sa kanilang ina sa pag-aasikaso para sa hapunan. Habang kumakain ng pamilya, naikwento ni Virgil sa kanilang magulang ang tungkol sa matanda at sa mga sinabi nito. Biglang nagkatinginan ang mga magulang. Napatanong naman ng kanilang ama. Saan nyo nakasalubong yung matanda mga anak? Tanong ng ama. Doon ho tay, paglagpas sa maisa ni Aling Rosing, yung merong malapit na tangke ng tubig. Tugon ni Waning. Nagulat ang ama nito pagkasagot ng dalaga. Bakit po tay? Kilala niyo po ba yung matanda? Medyo nakakainis kasi yung matanda na yun eh. Kasi tay, kita niya naman na natatakot na itong si Virgil. Patuloy pa rin sa pagbanggit ng tungkol doon sa bolang apoy. Sabat ni Gina. Buwan pa lang ngayon ng Hulyo at hindi ko pa naikukwento ang tungkol sa San Telmo sa may malaking bato ng dalakit. Wika ng ama. San Telmo tay? Yun ba yung tawag sa bolang apoy na sinasabi ng matanda kanina? Tanong ni Virgil. Oo anak, at yung matanda na nagpakita sa inyo ay isang engkanto. Sa tuwing sasapit ang 7 taon,
Nagpapakita ang matandang yon sa lugar natin upang balaan ang mga batang nakakasalubong niya na siyang paboritong habulin at biktimahin ng San Telmo sa may dalakit. Tugon ng ama. Biglang nanlaki ang mga mata ni Waning maging ang mga kapatid. Pagkarinig nila sa sinabi ng ama, gulat na gulat ang mga ito nang malamang engkanto ang matandang yon. At totoo pala ang San Telmong sinasabi nito. Totoo ang sinasabi ng matanda na delikadong maabutan ng 10 oras ng gabi doon sa may malaking bato sa tuwing sasapit ang 7 taon at wala ang presensya ng buwan. Lalong-lalo na ang gabi ng himatayon sa buwan ng Hulyo. Muling wika ng ama. Ang tinatawag na himatayon dito sa kanilang lugar ay ang pagsapit ng new moon, kung saan walang buwan na nagpapakita sa kalangitan. Bakit po nang bibiktima lamang ang San Telmo kapag sasapit ang 7 taon, Tay? Tanong ni Waning. Kung saan napukaw talaga ang kanyang kurisidad patungkol sa San Telmo. Sinasabi ng mga matatanda na ito ay kaluluwa ng isang 7 taong gulang na bata na pinatay sa likod ng malaking bato ng dalakit. Sinasabi ng mga ito na nangunguha siya ng mga bata dahil sa malungkot at naghahangad siya ng kalaro. May iba naman na nagsasabi na hindi lang bata ang nakuha nito, kundi meron ding isang magsasaka ang natagpo ang patay sa ibabaw ng bato. At pinaniniwalaan ng mga nakakita na ito ay kinuha ng San Telmo. Pero walang nakakaalam kung bakit sa tuwing 7 taon lamang ito nagpapakita at kung bakit sa buwan lamang ng Hulyo. Pagpapaliwanag ng ama. Pero, baka haka-haka lang naman yan, Tay. Baka kwento lang yan ng mga matatanda dito pang takot sa mga bata para maiwasan ng paglalakwatsa. Sabat ni Gina. Totoo ito, anak. Dahil ang pinakamatalik kong kaibigan namatay ng dahil sa San Telmo na yan. Tugon ng ama. May kaibigan ako noong 14 na taon pa lamang ako. Katulad niyo. Nakasalubong din namin dati ang matandang engkanto na nagpapakita ilang metro ang layo bago makarating sa puno ng dalakit. Pinapalalahanan niya kami na umuwi ng maaga ng araw na yon at huwag magpapagabi dahil baka kami ang mabiktima ng bolang apoy. Pero dahil sa kurisidad namin, nagtanong at nagtanong kami sa matanda tungkol sa sinasabi nito. Bukang naramdaman ng matanda na gusto naming makita ang San Telmo. Kaya bago siya naglakad papalayo, nag-iwan siya ng babala na mapanganib na masilaya ng San Telmo. Dahil puno ng lungkot at galit ang kaluluwa nito. Pero pinagsawalang bahala lamang namin ang babala ng matanda. Mas nangibabaw ang kagustuhan naming makita kahit sa malayuan ng San Telmo. Kaya napagkasunduan namin ng kaibigan ko na puntahang kinagabihan ng malaking bato. Nung makarating na ako sa Nyogan, kung saan ang lugar na napagkasunduan naming magkita, nakita ko na wala pa ang kaibigan ko. Kaya umupo muna ako sa tabi ng isang nyog. Pero ilang segundo pa lang, may nakaagaw ng aking pansin hindi kalayuan. Nakita ko yung kaibigan ko. Tumatakbo at hinahabol yung parang sulo. Napatakbo ko papunta sa kinaroroonan niya. Habang tinatawag siya pero hindi niya ako nililingon. Bigla na lamang akong napatigil sa pagtakbo. Nang makita ko na ang parang sulo na hinahabol niya. Isang nag-aapoy na bungo ng tao. Biglang nanigas yung katawan ko. Kitang-kita ko kung paano pilit na inaabot ng kaibigan ko yung apoy na bungo na para bang nahuhumaling ito. Dagdag na matanda. Biglang tumigil sa pagkukwento ang ama.
tumulo ang mga luha sa mata habang inaalala ang mga nangyari. Pasensya na mga anak. Hindi ko lang talaga mapigilang mapaiyak sa tuwing naaalala ko ang sinapit ng aking kaibigan. Kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko na unti-unting tinutupok ng San Telmo yung kaibigan ko. Pero bago pa nangyari yon, parang naglalaro lang sila. Nakita ko na patalon-talon yung San Telmo sa mga sanga ng kahoy papunta sa may bato. At tumatawa din yung kaibigan ko na para bang hindi niya nakikita ang umaapoy na bungo. Parang aliw na aliw siya habang hinahabol yung pagtalon-talon ng San Telmo. At nang makarating ang mga ito sa malaking bato, bigla na lamang lumapit yung San Telmo sa kaibigan ko. At nang mahawakan niya yung San Telmo, nakita ko yung pagliyab ng katawan ng kaibigan ko. At unti-unti ding umaangat ang kaluluwa niya na para bang hinihigop ng San Telmo. Wala akong nagawa dahil sa sobrang takot. Pagkakita ko sa umaapoy na bungo, pinilit kong tawagin ang kaibigan ko pero parang wala siya sa sarili. Pagkatapos kong makita na hinigop ito ng San Telmo, pinilit kong igalaw ang sarili ko. At nang matagumpay kong maigalaw, tumakbo ko ng napakabilis para makahingi ng tulong at ipaalam sa mga magulang namin ang nangyari. Pero nung binalikan namin ang malaking bato, kasama ang iba pang mga kababaryo, nadatnan namin na wala ng buhay ang kaibigan ko. Dilat na dilat ang mga mata, nakabuka ang bibig, sunog na sunog ang katawan. Napatigil ang ama at bumuntong hininga ng malalim. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit hindi ko siya nailigtas. Kung hindi lang sana ako kinain ng takot ko, di sana nailigtas ko pa siya at kung nakinig lang sana kami sa matandang yon, buhay pa sana ang kaibigan ko. Niyakap siya ng asawa nang mapaiyak na naman ito. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Tay. Kung hindi po kayo tumakbo palayo, baka nakuha na rin po kayo ng San Telmo. Hindi ko po akalain na totoo pala ang sinasabi ng matanda. Wika ni Gina. Tay, bakit po pala nagbibili ng babala yung engkantong matanda sa mga batang napapadaan doon sa may maisa ni Nanay Rosing? Tanong ni Waning. Walang makakapagsabi, anak, kung bakit nagpapakita din ng engkantong matanda pero hindi lang ako ang isa sa mga nabigyan niya ng babala. Pati na rin ang tiyahin mong si Maria. Dahil dumaan din siya minsan doon noong kabataan pa lang din niya. Simula nang may mga natatagpo ang patay doon sa dalakit na may malaking bato, wala nang dumadaan doon lalo na paggabi. Mas pinipili ng iba na sa kabilang daanan sila bumaybay. Kahit na malayo, basta hindi lang sila mapadaan sa malaking bato. Pagsasalaysay ng ama. Sumabat naman ang kanilang ina. Tama na ang kwentuhan. Ubusin niyo na ang pagkain niyo upang makapagpahinga na tayo. Basta mga anak, huwag na lang muna kayong dumaan sa may malaking bato. Doon na muna kayo sa kabilang daanan para makasigurado na ligtas kayo. Bili ng ina. Bukas mga anak, pupunta tayo sa lola niyo. Mahihingiin lang ako sa kanya. At gusto ko na sumama kayong tatlo. Wika ng ama. Sabay-sabay namang sumang-ayon ang mga ito. Nagpatuloy na sila sa pagkain at pagkatapos ng mga gawain. Maagang nagpahinga ang mga ito. Habang nakahiga na ay hindi mapigilan ni Waning na mapaisip tungkol sa San Telmo. Kaya pala wala nang masyadong napapadaan sa tinatahak nilang daanan kung nasaan ang malaking bato. Dahil alam pala ng iba ang tungkol doon sa San Telmo.
iniisip pa rin niya ang tungkol dito hanggang sa nakatulog. Kinaumagahan, pagkatapos mag-almusal ay nagyayana ang kanilang ama na puntahan ang tahanan ng lola. Dali-dali namang naghanda ang magkakapatid upang makapunta na sila. Pagkarating sa lugar, ikwinento ng ama ang mga nangyari at kagad na humingi ng pangontra o habak para sa magkakapatid. Kagad namang napatugon ng lola. Pakita pala si Tandang Isko sa inyo. Isang beses lamang si Isko kung magbigay ng babala sa tuwing sumasapit ang 7 taon. Kaya palagi niyong pakakatandaan ito. Huwag na huwag niyong kakalimutang balaan ng iba pang mga kaibigan ninyo at sa mga magiging anak ninyo. Bilin ng lola. Tandang Isko, Lola? Yun po ba yung pangalan nung matandang nagpakita sa amin? Tanong ni Waning. Oo, yun ang pangalan niya. Naging magkaibigan sila nung namayapa kong ama. At isa rin ako sa nabigyan niya ng babala dati. Eto mga apo, makakatulong ito para mailayo kayo sa kapahamakan. Pangkontra ito sa mga masasamang elemento. Palagi niyo itong dadalhin kahit saan man kayo magpunta. Wika sa mga apo. Binigyan sila nito isa-isa ng isang maliit na korteng parisukat na nakabalot ng pulang tela. Pero mga apo, palagi niyong pakakatandaan na walang ibang mas mabisang pangontra na makakatalo sa lahat ng uri ng kasamaan, kundi ang pananalig sa Diyos Ama. Magtiwala kayo sa Kanya at patatagin niyo ang inyong pananalig. Itong mga binigay ko sa inyo ay mga instrumento lamang. Nabigay ng Diyos Ama upang makapagbigay ng karagdagang tulong espiritual. Dagdag ng lola. Marami pong salamat, Lola. Hindi po namin papabayaan itong binigay niyo sa amin. Tugon ni Gina. Nagpasalamat na rin sina Waning at Verhil. Pagkatapos makipagkwentuhan ay nagyaya ng umuwi ang kanilang ama dahil pupunta pa ito sa ulingan. Pagsapit ng linggo, nagpasya sina Waning at Gina na bumaba sa bayan upang makabili sila ng mga gagamitin sa paaralan at ng mga pinapabili ng kanilang ina. 9:00 ng umaga, naglakad na ang mga ito papunta sa sentro ng baryo upang makahanap ng masasakyan. Natagalan sila sa paghahanap ng masasakyan dahil nakabiyahe na pala papunta ng bayan ng ilang motorsiklo na nagkakarga ng mga pasahero. Nakahanap lamang sila ng masasakyan lagpas 2:00 na ng hapon. Pagkarating sa bayan, nagtanghalian muna sila bago nila pinamili ang nakasulat sa kanilang listahang dala. Dahil gutom na sila ng mga oras na yon. Mag-3 na ng hapon nang makarating sila sa bayan sapagkat malayo ang baryo na kinaroroonan. Natagalan sila sa paghanap ng ibang nasa listahan at nang matapos na silang makapamili, dali-dali naman silang pumunta sa paradahan papunta sa kanilang baryo. Nang makarating sa lugar, nagsimula na silang maglakad papauwi. Ning, doon na tayo dumaan sa kabila. Iniisip ko pa rin kasi yung tungkol doon sa may malaking bato. Tsaka, palubog na din ang araw eh. Mungkahi ni Gina. Ate, wag na lang nating isipin yun. Tsaka, gagabihin talaga tayo sa pag-uwi kung doon pa tayo dumaan. Doon na lang tayo dumaan sa may malaking bato. Tutal, dala din naman natin yung binigay ni Lola eh. Sigurado ako matatakot sa atin yung San Telmo at mas mapapabilis kasi tayo sa pag-uwi kung doon tayo babaybay.
Tugon ni Waning. Sumang-ayon na lamang ang kapatid sapagkat tama rin naman ito. Medyo madilim na ang paligid at mas lalo pa silang gagabihin kung doon pa sila sa kabila dadaan. Medyo pagod na rin ang mga ito at gusto nang makarating sa tahanan upang makapagpahinga. Iminaglit na lamang ng magkakapatid ang kanilang nararamdamang takot at nagmadali na lamang sa paglalakad. Pero sa isip-isip ni Waning, kahit nakakaramdam siya ng takot, gusto pa rin niyang masilayan ang San Telmo pero sisiguraduhin niya na hinding-hindi sila mapapahamak ng mga kapatid. Nang makarating sila sa tapat ng dalakit ay wala naman silang naramdamang kakaiba. Tahimik lamang ang kapaligiran kaya nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Nung lumagpas na sila, nawala ang kaba ni Waning kaya napabiro ito sa mga kapatid. O, di ba? Wala namang kakaiba eh. Sabi ko sa'yo, matatakot yung bolang apoy na yun eh. Pabirong wika ni Waning. Ngunit hindi naman natuwa si Gina sa sinabi ng kapatid. Hindi pa sila masyadong nakakalayo sa may bato kaya hinampas niya ito sa balikat. Tumahimik ka nga, Waning. Dahil dyan sa kadaldalan mo, baka mapahamak pa tayo eh. Nakakainis ka talagang babae ka. Sita ni Gina. Tatawa pa sana si Waning nang may marinig sila sa hindi kalayuan at tila may nagsusunog. Lumingon ito kung saan ang gagaling ang ingay at nang makita nila na may patalon-talon na apoy sa ibabaw ng malaking bato. Dali-daling hinila ni Gina ang mga kapatid. Napatulala na lamang si Waning na matitigan ng matagalang San Telmo. Ramdam ni Gina na hindi na ito nakikinig sa kanya kaya hinila na siya nito. Nahimasmasan lamang ang dalaga na marating nila ang nyogan. Ang sabi niya sa mga kapatid. Ate, tignan mo yung malaking bato oh. Wika ni Waning sabay turo sa malaking bato, kung saan nagtatatalo ng San Telmo. Nanlaki ang mga mata ng magkakapatid nang makita nilang umaapoy at nagbabaga ang malaking bato. Lalo pa silang natakot nang makita nila sa bawat madapuan ng San Telmo. Umaapoy ito kahit na ang mga puno sa paligid ng bato. Tila nasusunog ang buong lugar. Kaya minabuti ng magkakapatid na tumakbo ng mabilis pa uwi. Hingal na hingal sila nang makatungtong sa bakuran. Dali-dali nilang tinawag ang mga magulang upang maibalita ang mga nangyayari. Kagad naman silang pinapasok ng ama sa tahanan. Pinainom ng tubig na may asin. Buti na lang at hindi kayo napahamak mga anak. Bala ko na sana kayong sunduin dahil gabi na at hindi pa kayo nakakauwi. Wika ng ama. Munti ka na talaga kami, tay. Dahil itong si Waning, parang wala sa sarili ng mapatitig siya sa San Telmo. Hindi na niya ako naririnig. Kaya hinila ko na siya palayo sa lugar na yon. Tugon ni Gina. Opo, tay. Parang gusto ko pong hawakan yung nakapalibot na liwanag sa bola ng mga oras na yon. Pero nang mahimasmasan na ako, laking gulat ko nang makita na isang bungo ng tao ang nag-aapoy. Nasusunog po yung puno ng dalakit at yung ibang katabi ng mga puno, tay. Pati rin po yung bato nag-aapoy din. Wika ni Waning. Bakit pa kasi doon pa kayo dumaan? Hindi ba't sinabihan na namin kayo? Wag na wag kayong dumaan doon. Buti na lang at nakaligtas talaga kayo. Galit na wika ng ina. Hindi na sumagot pa ang magkakapatid at tumahimik na lamang. Bukas na bukas, pupuntahan natin ang lugar na yon mga anak. Sa ngayon magpahinga na kayo at uminom ulit kayo nitong tubig na may asin
bago kayo matulog. Wika ng ama. Kinabukasan, binalikan nga nila ang lugar kasama ang kanilang ama. Ngunit laking gulat nang makitang maayos naman ang lugar na tila walang nangyaring pagkasunog. Tay, paanong nangyari yun eh? Kitang-kita namin yung paglaki ng apoy sa bawat madapuan ng San Telmo. Tanong ni Waning. Oo, tay. Totoo po yun. Talagang nasunog yung lugar na ito kagabi. Dagdag ni Gina. Napaisip saglit ang ama habang iniikot ang lugar. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagsalita ito. Alam kong nagsasabi kayo ng totoo mga anak. Nangyari nga ang mga kaganapan kagabi nang mapadaan kayo dito. Tayo na. Maglakad na tayo pauwi. Mungkahi ng ama. Tahimik lang silang tatlo na naglalakad pero binasag ng ama nila ang katahimikan. Siguro nagalit ang San Telmo mga anak. Dahil sa mga dala niyong pangontra. Kaya sinindak niya lamang kayo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkasunog sa lugar na yon. Baka sa taon na ito, wala siyang mabiktima kaya labis na lamang ang pagkagalit niya. Pero sa susunod, wag na talaga kayong dadaan doon kahit na ano pa ang mangyari. Bahala na kung malayo ang tatahakin ninyo. Ang importante ay ligtas kayo mga anak. Wika ng ama. Napatango naman ang magkapatid at mas pinili na lamang nila na wag na lamang pag-usapan pa ang nangyari. Hindi na rin nila nakita pang muli ang matanda at ang San Telmo. At kahit na ngayong matanda na si Waning, patuloy pa rin niyang ikinikwento ang mga karanasan sa kanyang mga anak at apo upang maiwasan na mapahamak sa lugar na yon. Dahil magpasa hanggang ngayon, paminsan-minsan pa rin nagpapakita ang mapaglarong San Telmo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Arman. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Arman ay isang security guard sa isang bar sa Malate. Maganda naman ang mahigit 3 taon niya sa trabaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Flor de Lisa, isang GRO sa nasabing gusali, hanggang sa nagkaigihan at nagpa siyang mag-live-in. Maayos naman ang mga taong pinagsamahan ng dalawa. Nabiyayaan pa nga ang mga ito ng 2 anak, si Toto at Nene. Lang, kung pwede, tumigil ka na sa pagtatrabaho. Kasya naman yung sahod ko para buhayin kayo eh. Magdodoble kayod na lang ako. Ang pangit lang kasi na may mga anak na tayo at... At ano? Ikinakahiya mo na ako ngayon? Arma naman. Ilang taon niya na ang katuwang mo. Kahit ganyan ang trabaho ko, hindi naman ako naghahanap ng iba o sumasama sa labas ha. Hindi sa nag-iisip ako ng masama lang. Lumalaki na kasi yung mga bata eh. Parang hindi lang maganda kung nakikita kanila na ganyan. Wika ni Arman. Kahit anong pagpapaliwanag ang gawin ng asawa, hindi pa din natigil si Flor de Lisa sa trabaho. Maambisyon kaya nahinuha niya na kulang ang kinikita ng asawa sa pangkain pa lamang ng mga anak. At paano na lamang ang luho sa katawan. Lalo pat palagi silang kapos sa pera. Isang gabi, maaga ang uwi niya sa trabaho gawa ng may bagong pasok. Binigyan ito ng maagang oras.
Saka ilang araw din walang karelyebo. Kaya naman ang araw na yon, binigyan din siya ng maagang uwi. Nagpa siya itong sorpresahin sana ang pamilya. Bitbit pa ang isang bilao ng pansit. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa tahanan na ito na inuupahan. Napaisip siya kung bakit bukas ang pinto. Gayong palagi namang sinasarado ng asawa dahil malikot ang mga bata. Papasok na sana nang biglaang dumating ang may-ari ng bahay. Arman, kanina ka pa. Umalis na ang mag-ina mo at hindi ka kasama. Tanong ng matanda. Umalis? Sino ho? Saan naman po sila nagpunta? Tugon ni Arman. Oo nga, umalis sila kasama yung matandang lalaki. Akala ko nga ikaw. Muling wika ng matanda. Dali-daling pumasok ng bahay nang biglaang napahagulgol sa natagpo ang sulat sa lamesa. Uuwi ng Samar at hindi na babalik pa sa kanya. Isinama ang mga anak. Wala na ding nagawa at hindi namang kabisado ang lugar ng Samar. Nagpasya na lamang ito na umuwi ng Iloilo. Binitawan ang trabaho at dinala lahat ng hinagpis sa lupaing sinilangan. Nagulat pa ang mga magulang sa biglaang pagdating ng anak. Nako, uwi ka pala. Hindi ka man lang nagpasabi dong. Sana... Naudlot ang sasabihin ng kapatid nang bigla itong yumakap at tumagulgol ng iyak. Hindi din maintindihan ng kapatid ang emosyon na dinadala ni Arman. Nagpa siya na lamang itong manahimik at hinayaan ng kapatid na matanggal ang bigat na nararamdaman. Nagsilabasan ang mga iba pa nilang kapatid. Kasama ang inang umiiyak din nang makita sila sa ganong sitwasyon. Hernan, ipasok mo na yung kapatid mo. Kung ano man ang problema, sige na, magsipasok na kayo at pag-usapan nating lahat sa loob. Wika ni Mamang Aurora. Tara na dong, tama na yan. Lorelai, tawagin mo si Nakano at Lito sa mga bahay nila. Kamo, may pag-uusapan tayong importante. Utos ni Hernan. Mang, pati po ba ang mga asawa nila? Pwede po, tayo na lang. Wika ni Lorelai. Hindi, ang mga manong mo lang. Sige na. Tugon ni Mamang Aurora. Ilang sandali lang ay nagtipon na ang lahat. Naglahad ng problema si Arman habang pinapaliwanag. Nagagalit ang mga kapatid gawa ng hindi man lamang nito nagawang ipakilala ang naging katipan sa pamilya. Ni sulat ay hindi niya nagawa. Hindi din alam ng mga kapatid kung paano siya matutulungan. Lalo pat kung hahabulin nila ang babae para sa mga anak. Hindi nila alam saan hahagilapin sa Samar. Dong, sa susunod ano ba naman ang sumulat ka o ano bang iuwi mo dito sa atin? Hindi yung ganito. Magugulat kami sa kung ano nang nangyari sa'yo. Mang, huwag niyo na po payagang lumuwas yan Dito na muna siya at baka ano pang mangyari sa kanya. Wika ni Hernan. Manong Arman, magpakatatag po kayo. Saka mahirap mang tanggapin, ganun talaga ang buhay Mapapasaan ba't babalik din ang pamilya mo? Dagdag ni Lorelai. Nang mga panahong ito, hindi pa uso ang cellphone. Pag sobrang layo ng pamilya, sulat o telegrama pa lamang ang ginagawa para sa komunikasyon. Nakatulala lamang habang nagsasalita ang mga kapatid. Pawang hindi niya naririnig ang mga salita ng mga ito. Naramdaman niyo ng ina.
kaya minabuti na munang patahanin ang sitwasyon. Ilang sandali lang ay nagpaalam na ang mga ito. Naiwan si Arman na kasama ng ina. Akmang patayo pa lang sana ang ina. Nang magsalita si Arman, kung maayos pa ba ang mga gamit ng yumaong ama sa pangingisda. Gumiti ang ina at sinabing lahat ng gamit ay nasa pangangalaga ni Lito. Mang, pwede ko po bang mahiram yun? Habang nandito po ako, pipiliin ko na munang maglibang. Wika ni Arman. Oo naman anak. Sige, aabisawahan ko ang kapatid mo. Pero wag ngayon ha. Magpahinga ka na muna. Tugon ni Mamang Aurora. Tumango lamang ito bilang tugon sa ina. Mag-aalas 7 ng gabi. Kinuha niya ang mga gamit na hindi man lang nagpapaalam sa kapatid. Bitbit ang sagwan, sulo, bote na may gas at lighter. Pinuntahan niya ang ilog na walang kasama. Ni hindi nagpaalam sa ina. Nasa utak niya ay hindi para mangisda kundi para sana magpatiwakal. Sobrang dilim ng paligid ng gabing yon. Narating niya ang ilog. Ni walang maaninag dahil ni buwan ay hindi pa nakakalabas. Inilagay niya ang sulo sa dulo ng bangka para kahit papano makita niya ang dinadaanan. Walang katao-tao ang lugar ng mga oras na yon. Habang nagsasagwan ay patuloy lamang siyang umiiyak. Nasa isip niyang inumin ang gaas na dala ng sa ganon ay malason ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong tumulak ng bangka niya papasok ng bakawan. Nagulat ito na kahit hindi sumasagwan ay kusang gumagalaw ang sinasakyan niya. At dahil gusto niya talagang mamatay ng mga oras na yon, imbes na matakot, galit ang naramdaman. Hinamon pa niya ang hindi malamang nilalang na humihila ng bangka. Sige lang, gusto mo kong kainin? Bilisan mo nang matapos na ang walang kwentang buhay na to. Kung aswang ka, magpakita ka sa akin. Wika ni Arman. Nakarinig ito ng kaluskos sa may bandang bakawan, malapit sa kinaroroonan niya. Noong una ay ayaw niya pang matakot. Pero nang biglang hinatak ng napakalakas ang sinasakyan, niyugyog ng hindi niya nakikitang nilalang. Doon na siya nakaramdam ng takot. Halos malaglag na ito sa kinauupuan. Tumayo lahat ng balahibo nang marinig niya ang paghangos ng kung anong elemento na tila nahihirapan sa paghinga. Nang mga oras na yon, wala na talaga itong makita dahil nalaglag na sa tubig ang sulo na dala sa lakas ng paggalaw ng bangka. Sa pagmamasid sa lugar, nakakita ito ng dalawang pares ng mapupulang mga mata na palapit sa kinaroroonan. Habang papalapit, halos maihi naman siya sa sobrang takot. Pero sumasagi sa isipan na gusto niya nang wakasan ang buhay niya. Kaya imbes na takot, tumayo ito sa gitna ng bangka hawak ang gas at lighter. Sige, alika, nang magkaalaman kung sino ang mas matapang sa atin. Ako pa talaga ang tinakot mong yawa ka. Kung papatayin mo na lang din ako, bilis-bilisan mo na. Wika ni Arman. Nang biglang lumundag ito sa bangkang sinasakyan, nagulantang ito pero hindi natapon ang gas at lighter na hawak niya. Bagkus inihanda na lamang ang sarili para lumaban. Dahil laki sa pamamangka, alam na alam nito kung paano tumakbo nang hindi nahuhulog. Halos lahat silang magkakapatid. Maabilidad pagdating sa usaping pamamangka.
Minumog ang gas at bigla ang binuga sa nakasinding lighter na hawak niya. Pakiwari niya ay nagulat din ang kaharap sa biglaang pagsiklab ng apoy sa harapan. Napalundag pabalik sa bakawan ng nilalang habang gumagawa ng malakas na tunog. Inulit-ulit ni Arman ang ginagawa hanggang sa tuluyang kumalma ang paligid. Napaupo na lamang ito sa bangka at napaisip ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas. Pabalik na sana sa daungan. Nakasalubong niya ang pinsang papalaot din. Kaya imbes na umuwi, sinamahan niya ito sa pag-iisip na baka makasalubong muli ang tiktik sa bakawan na siyang daanan papuntang laot. O pinsan, umuwi ka na pala? Kailan lang? Dago, mukhang na-miss mo na ang ilog ah. Wika ng pinsang si Dodi. Oo nga pinsan eh. Pwede ba akong sumama? Sa tagal na hindi ako nakalayag, parang nakalimutan ko na ang daan. Tugon ni Arman. Itinali ang bangka ng kapatid at nakisakay sa bangka ng pinsan. Bit-bit pa rin ang gas at lighter na nilagay niya sa timba. Nang mga oras na yon, habang nagsasagwa na ikwento niya ang nangyari sa kanya, na hindi lingid sa kalaman na may ganun ding karanasan ng pinsan. Minsan na ding may nadisgrasya sa lugar ng dahil sa tiktik. Kaya dapat doble ingat ang gagawin pag nadaan sa bakawan. Hindi na nila muling nakita pa ang nilalang. Maayos silang nakauwi sa tahanan. Dahil din sa pangyayaring yun, mas natutunan ni Arman ang halaga ng buhay na hindi dahilan ng kalungkutan para magpatiwakal. Hindi na muli pang nakasama ni Arman ang mga anak, maging ang dating asawa. Hanggang sa lumipas na lamang ang ilang araw, buwan at taon, unti-unti niya itong natanggap. Magpasa hanggang ngayon, umaasa pa din si Arman sa tadhana na kung sakali, bago man siya tuluyang malagutan ng hininga, sana muling makita ang mga anak. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ben. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Naging malago ang pamumuhay ng pamilya dahil sa kasipagan ni Ben. Hindi man ito nakapagtapos ng elementarya, ngunit hindi ito naging hadlang para sa pag-asenso. Lahat silang magkakapatid. Pawang hindi nakapagtapos pero sa biyaya at awa ng Diyos, naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hanggang sa nagpa siya itong mag-asawa. Manoy, kailan na ba tayo mamamanhikan? Nako, sobrang saya ko. Na sa wakas, magkakaroon ka na ng kapareha. Tagasan ba itong ninya na to? Tanong ng kapatid na si Reno. Naku dong, kung papala rin na pumayag ang pamilya, sigurado mauuna ako sa inyo. Pero syempre, kahit magkapamilya ako, hindi naman ako makakalimot eh. Inaayos na ni Papang ang gagawin nating pagbisita sa pamilya ni Ninya. Medyo malayo sa lugar natin pero iba kapag mahal dong. Tugon ni Ben. Masaya kami para sa iyo kuya. Siya nga pala, si Nicolas at Pedro. Naghahanap na ng masusuot kasama na sina Leti at Mamay. Sasama ka ba kay Mamang sa palengke? Malaking araw po ito eh. Magluluto daw tayo ng dadalhin mamaya. Tanong ni Reno. Masaya ang lahat sa pag-ayos ng gagamitin para sa pamamanhikan. Ilang oras pa lamang ang lumipas at natapos ang gabing maganda ang pagkakasundo ng magkabilang panig. Hindi na din nagsayang pa ng araw
Dinaos ang kasalan sa isang Aglipay Church kung saan deboto ang pamilya ni Ben. Naging maayos naman ang lahat. Kung si Ben ay maswerte na sa buhay, mas lalo itong naging maayos nang nagbukod na ng pamilya. Makalipas ang ilang mga taon, pagkabilaan ng napagawang mga tindahan, nahalal din na punong barangay sa kanilang lugar. Ang buong akala ng pamilya, habang buhay nang magiging maayos ang lahat. Nagkaroon sila ng magkakasunod na supling. Nagsimula ang pagbabago ng buhay nang mag-umpisang makatungtong ang mga anak sa elementarya. Pagbabago na gumising sa kamalayan ng asawa. Dahil sa pag-uugaling hindi makatao ay sinubok ito ng panahon. Ineng, pwede ba ga akong makahingi kahit isang basong tubig lang? Kalayo pa ng nilakbay ko at ako'y sobrang gutom na gutom na. Wika ng matandang babae. Ngunit imbis na bigyan ng Ali ay pinalis ito ni Ninya. Masyadong mabaho ang matanda at walang awa itong tinaboy. Bago umalis, tinitigan ng masama si Ninya na tila nagbibigkas ito ng kung ano, sabay duras sa lupa. Dahil sa pagkaasar ni Ninya, natulak pa niya ang matanda at nasubsob ito sa kanal na malapit sa tindahan. Inawat ng katiwala ang amo pero dahil uminit na ang ulo, nasigawan pa nito ang matandang umiiyak. Bumangon ang matanda at tumitig itong muli sa kanya. Wala kang awa. Ikaw ang magpapahamak sa pamilya mo. Tandaan mo ito, babaeng mata pobre. Simula sa araw na ito, kung ano ang binigay sa'yo, ay siya ding mawawala. Wika ng matandang babae. Sabay dura muli sa harapan ni Ninya. Pinapasok na ng katiwala ang amo dahil pulang-pula na ito dala ng pagtaas ng dugo sa pinakita ng Ali. Binaliwala ang lahat sa pag-aakala na tila wala lang din naman. Ngunit pagkatapos ng kaganapan, parang umakto lang ang lahat na tila walang nangyari. Hapon na mga sandaling yun, mag-aalas 4. Magkakasama pa uwi ang 5 anak na galing eskwelahan. Nakasanayan ng mga itong dumaan muna sa tindahan ng ina. Mama, mamaya na po kami uuwi ha. Hihintayin ka po namin. Ma, parang ang pula ng mukha mo. Wika ni Rosa. Ganun ba anak? Mainit kasi. Sana hindi na kayo dumaan. Sige na, tawagan ko na lang si papa niyo ha. Siya na ang magsusundo sa inyo. Tugon ni Ninya. Minuto lamang ang lumipas nang dumating ang ama. Sakay ng tricycle kasamang sinakay ang mga anak pauwi. Nang binabagtas na ang kahabaan ng highway, bigla itong may nakasalubong na malaking truck na may kargang tubo. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ng balanse ang tricycle na biglang sumalpok sa malaking truck. Tumilapon ang 2 bata, na kagad namang nasawi, habang ang 3 naman ay kasama sa loob ng sumemplang ang sinasakyan. Nagsidatingan ang mga taong tumulong para madala sila sa pagamutan. Ngunit sa kasamaang palad hindi na umabot ang mga ito maliban sa ama nilang nagmaneho. Halos hindi malaman ng pamilya ang gagawin ng mga oras na yon. Nawala na din ng malay ang ama dahil sa tama nito sa ulo. Pagkalipas ng 2 araw habang inaayos ang burol ng mga anak, nasa pagamutan pa si Ben nang magsimulang sumunod na magkasakit sa hindi malamang dahilan ng bunsong anak. Bigla na lamang itong nanghina at tumaas ang lagnat. Sa pagpapatuloy ng kwento, sinugod din ng pagamutan ng bata.
Noong sinuri ito ng doktor, di wala namang nakitang sakit kahit pa ito'y inaapoy pa ng lagnat. Patuloy pa rin sa pagsusuka ang bata. Nagsuhestyon na ang mga kapatid ni Ben na magpatawag na ng surhano. Pero ayaw ni Ninya. Hinamak pa ang kakayanan ng mga manggagamot. Ano pa nga ang magagawa ng hindi nakapag-aral kumpara sa mga doktor? Kalo, nasan si Reno? Magtawag na kayo ng surhano. At sigurado kung may mali sa nangyayari. Nakita niyo ang lagay ng bata, hindi ba? Lupay-pay na ang itsura. Diyos ko, maawa po kayo. Iligtas niyo ang batang ito. Wika ni Mamang Rodora. Mamay, kami na po ang bahala. Pero naiisip ko kung paano natin palulusutin ang manggagamot sa pagamutan. Si Manoy ang inaalala ko eh. Mang, hanggang ngayon hindi pa siya gumigising. Sa kabalita ko, ililibing ng maaga ang mga bata. Tugon ni Reno. Reno, isama mo si Mama eh. Kayo na muna ang magbantay kay Ben sa ospital. Parang wala na sa matinong pag-iisip yung asawa niya eh. Maski ako, natatakot sa nararamdaman kong kakaiba. Wika ng isa pang kapatid na si Galo. Bago pumunta ng ospital si Reno, dumaan ito sa tahanan ng isang kilalang manggagamot. Kasama ng ina. Dinala nila ito sa pagamutan para masuri ang bata. Habang papasok ng silid, may kung anong mabigat na presensya itong naramdaman. Akmang bubuksan ng binata ang pinto, bigla namang lumabas si Ninya na sobrang dilim ng ora. Pakiusap. Irespeto niyo naman ang desisyon ko. Ayaw ko na kung sino lang ang gagamot sa mga anak ko. Wika ni Ninya, sabay sarado ng pinto. Wala nang nagawa pa ang tatlo kundi dumiretso sa silid ng nakumang kapatid. Nanlulumo man sa pinapakitang ugali ng hipag. Wala pa rin silang nagawa kundi respetuhin ito. Sinuri na din ng surhano ang kapatid. At ayon dito, hindi lang basta disgrasya ang nangyari. Delikado Reno ang bata. Hindi ang kapatid nyo ina nila. Inaalala ko kung sino o ano ang gumawa nito. Nararamdaman ko ang napakabigat na presensya mismo sa pinto kung nasaan ang mga bata. Kamusta ang mga kapatid ng bata? Pareho din ba sa kanya? Tanong ng albularyong tawagin na lang natin sa pangalang Mangkulas. Sa kasamaang palad, walang nakaligtas na anak sa nangyaring sakuna. Tanging si Manoy Ben lang ang hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising. Tugon ni Reno. Nanlulumo ang mga ito sa pag-iisip ng mga nangyari. Halos hindi na sila natulog. Gawa ng wala din namang tulugan sa kwarto ng pagamutan kung nasaan ang pasyente. Nagpaalam ang kapatid na magbabanyo nang biglang nakasalubong niya si Ninya, na halos hindi na makilala dahil nagwawala na ito. Kaharap ang mga nurses at doktor. Inaalalayan niya ito habang inaalam ang nangyayari. Umiiyak na din ito nang malamang hindi na naagapan ang dalawa. Bigla na lamang namatay ang mga bata. Ang mas malala pa, wala nang hawak na doktor dahil ang bangkay ay naglalabas ng napakabahong amoy at mga uod na hindi malaman kung saan ang gagaling. Sa sobrang paghihinagpis ay nawalan ng malay si Ninya, na siya ding nagbigay ng pagkakataong masuri ng albularyo ang bata, na ngayoy tinatakpan na ng puting kumot. Dinala ng magkapatid si Ninya sa silid kung nasaan ang asawa. Hinayaan na muna nila itong makapagpahinga nang nakaupo sa gilid. Hayaan na muna natin siya makatulog.
Manoy, ano nang gagawin natin? Inaalala ko ngayon kailan magigising si Manoy, Ben. Wika ni Letty. Letty, ikaw na ang bahala sa kanila ni Manoy ha. Ikaw na muna dito. Pupuntahan ko si Mamay at Kanu para sa bata sa morgue. Sasamahan ko si Mang Kulas para matignan yung burol. Napakadelikado eh. Tugon ni Reno. Mabilis lamang nakabiyahe pa uwi dahil nakamotor sila. Halos paliparin na ni Reno ang takbo. Mag-alas 12 na ng madaling araw ng mga sandaling yun. Maraming tao sa bahay ng kapatid dahil sa lamay. Pagkababa pa lamang ay napailing na ang Sorhano. Tumayo muna ito para makiramdam sa lugar. Nang biglang nasipat nito ang isang tila aninong nakatayo katabi ng kabaong na mga bata. Biglang napausal ng malakas na pangproteksyon ng manggagamot. Umihip ng dasal para pangtaboy sa kung anumang itim na espiritu ang lumulukob sa tahanan. Napagtanto niyang isang sumpa ang tumama sa pamilya. Ang hindi lamang sigurado kung anong klase ito. Napakalakas at tila hindi niya kakayanin. Pinasarado niya ang kabaong. Maging ang mga tao ay hindi na muna pinayagang sumilip sa mga bata. Sobrang tensyon ang nararamdaman ng lahat. Habang abala sa pagrorosaryo ang ina ni Ben, sinasabayan na din ito ng mga naglalamay. Nang matapos ang mga ito, pumasok si Reno kasama ang manggagamot na may dalang insenso at pausok. Hindi na muna nagsalita ang mga ito tungkol sa kaganapan sa paggamutan. Nag-aalala ang binata sa ina na baka mabigla sa mga nangyayari at tuluyan ng bumigay. Reno, para to sa inyo. Isuot niyo muna. Isang kwintas na may dasal pang proteksyon sa sumpa. Huwag na muna kayong lumabas nang hindi pa natin alam ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Wika ni Mang Kulas. Sumabat ang katiwala na nooy kasama ng mga nagdadasal. Isinalaysay nito ang kaganapan sa tindahan bago nangyari ang lahat. Makasabat lang po. Hindi naman po ako sigurado. Pero kaninang umaga sa tindahan ni Manay, may nakalitan siyang matanda. Hindi kaya mangkukulam yon? Hindi ako pamilyar pero parang siya lang ang naiisip ko na may matinding nakaalitan ni Manay. Wika ni Melinda. Matuturo mo ba sa amin, Melinda? Mang Kulas, matutukoy niyo po ba? Tugon ni Reno. Sa ngayon, ang maibibigay ko lang muna ay proteksyon sa buong tahanan. Sa nararamdaman ko, mabigat mang sabihin pero ang ganitong kaso ay walang makakalunas, kundi pagpapatawad. Ayusin niyo ang lahat, Reno. Iwasan natin ang paglala ng sitwasyon. Kausapin niyo ng mabuti ang ina ng mga batang ito. Hindi ako nakakasigurado sa susunod na mangyayari. Gagawa ako ng ritual para sa mga yumao. Lalo pa sa mga anak na siyang naging kabayaran ng ina. Sa ginawang kalapastanganan sa matandang nagdulot ng sumpa. Sa nakikita ko, matitigil lamang ang kaganapang ito pag naunawaan ni Ninya ang mga pagkakasala niya. Sa ngayon, hindi ako ang makakasagot ng mga pangyayaring ito dahil hindi ang kagaya ko ang makakapagsabi o makakapagpasya sa mangyayari sa hinaharap. Muling wika ni Mang Kulas. Lumipas ang ilang araw at hinatid na sa himlayan ang mga bata. Ni hindi na hinintay pa si Ben na gumaling. Maraming katanungan ang nasa isipan ng mga kapatid ni Ben. Kung ano nga ba ang dahilan ng pagkaubos ng mga anak? Dahil nga ba ito sa sumpa? O dahil lamang
Sa hindi maipaliwanag, nasa ko na. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyong ko lamang sa kwentong ito, maging mabuti tayo sa ating kapwa. Hindi lamang dahil gusto nating mapunta sa langit, kundi dahil ito ang nararapat. Katulad sa ating kwento, dahil lamang sa masamang pag-uugali, nadamay ang mga mahal nila sa buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.